وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأعماله في الدارين. والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه. Pangalawa doon sa dalil akli na yun yung bagay na hindi maaari wurud syar'i na dumating ang utos ng agama bikhilafihi ng salungat niya, salungat doon sa bagay na yun. Napagkit na natin yung katulad ng mga alam na natin katulad ng tabiat at isa dito, ito yung mga sinasabi na mga ahkamul aqliyah, yung mga hatol na nakabase sa akal. Wadhalika, at iyon, yung malaya juz na mislo katulad matalla alayhi al-aqlu, yung bagay na nagsasaad sa kanya naman al-aqlu ang isipan. Ano yung bagay na yun? Madalla min nafil khalq, bayan no, min nafil khalq no, na itanggi al-khalqi ang paglikha, al-khalqi no, itanggi ng linikha ng Allah an sifatihi sa mga sifat niya ng Allah. So mga sifat wala na hindi yan linikha ng Allah. Ariyo, yung mga sifat ng Allah ay hindi yan nilikha ng Allah. Bagamat ang mga sifat ng Allah, no, katulad ng kanyang zat ay azaliyah. Ibig sabihin ng azali na walang umpisan at walang katapusan. Azali ba? Azali. So, ang mga sifat zat ng Allah at ang mga sifat ng Allah at ang mga fi'il ng Allah na langunan ng azali. Ariyo, azali. Kaya lang siya nagiging, kumbaga sa atin na kaya lang siya nagiging bago, ay depende doon sa talok. Kung taalok ng ilmo, na yung taalok ng ilmo na yung tinatawag na taalok suluhin hadith. Kapag taalok ng iradat, na taalok tanjizi hadis. Kung ba na si matatago sa usulot din sa tawhid. So, ito sabi niya, halimbawa sabi niya, ay yung itinatanggi ng isipan na ang Allah linikha niya yung mga sifat niya. Sifatihi, sifatillahi ta'ala. Kung ganito sabi niya na fayajuzu taksisu bihi, pwede ipagtaksis bihi bima la yajuzu wurudu syar'a. Pamaw, sa mga salapi na pinayalang nagpapakay natin akal. Ariyo, sa kanila hindi pwede. Walihada khassas na qawlahu ta'ala, at dahil dito ay jawazan taksis bihi, kumbaga na dalil na pwede ipagtaksis itong ikalawa. Kumbaga na yung isipan ng tao at saka yung utos ng agama na hindi pwede magkaiba. Ariyo, katulad ng ikaw na alam mo na yung pagpatay ng tao ng masama, tapos bigla na lang dumating ang agama na inutusan kang patay ng tao. Yun na hindi yun katanggap-tanggap. Itip doon sa malaya juzu wurudu syar'i khilaf. Yan ito, katulad ng mga hukum-hukum akal, ahkamul aqliyah, yung mga hatol na nakabase sa aklin salim, kumbaga sa isipan na ligtas sa kalukuhan mo. Kaya doon nagdalil siya, walihada, at dahil dito, walihada ay jawazin taksis bihi, dito sa ikalawa, nakasas na pinaksis natin qawlahu ta'ala. Tinaksis natin ang salita ng Allah Ta'ala, na anong sabi ng Allah? Allahu khaliqu kulli shay. Ang Allah Ta'ala ang lumikha sa lahat ng bagay, ay shay'in mumkin. Lahat ng bagay na mumkin, lahat ng bagay na posible sa ating mga tao. Kasi ang Allah na dabaw na imposible. May ako nito, yung mungkin siya na posible sa ating mga tao.
No, tinaksis natin fisifati sa mga sifat ng Allah. No, fisifat ay fisifatihi tabaraka wa ta'ala, sa mga sifat ng Allah. Tinaksis natin ang salita na ito. Kasi no, mismo ang tawag dito, mismo ang Allah na i-itlak natin, na tawagan natin siya ng bagay na pwede. No, itlaqu syai'in li rabbina la yunkaru daliluna kulayu syai'in akbaru. Ano yun? Yung bigkasin natin sa Allah, ang Allah ay isang syai, isang bagay. Ang dalil natin, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah syahidun baini wa bainakum. Ito ang ayat. So alangan na pati yung sarili ng Allah, na nilikha ng Allah. Hindi yun pasok. Yun ay hindi aabot doon yung isipan natin. At alam natin na ang Allah, ang zat ng Allah, ang sifat ng Allah, ang fi'il ng Allah na nagunyan linikha. Yan na ito. Wakul na, at sinabi natin ay pintaksis. Sinabi natin sa taksis, al-muradu bihi, ang layunin bihi biqaulihi ta'ala, na makhalas sifat ay iba sa mga sifat. Mga sifat ng nafsani ba? Sifat nafsiya o kaya sifat ng nafsani. Bakit? Li'annal aqla, dahil ang isip natin, qaddalla, katotohanan, nagsaad siya na al-aqal, ala annahu, nakatotohanan siya na Allah, na la yajuzu, hindi pwede, an yakhluqa, na likhain niya na Allah, sifatihi, ang mga sifat niya, fakhassas na al-umuma, na tinaksis natin yung pagka-umum, yani umuma qawlihi Allahu khaliqu kulli shay, bihi, dito bihi ay bil mukhassis al-aqal. Bil mukhassis na ang nagtaksis ay akal. Kung hindi matanggap ng sarili yung mga sifat ng Allah na lilikha ng Allah. Dahil sa hindi matanggap yun ng isipan natin, pwedeng pagtaksis. Ayun ang sabi ng mga ulama natin. Pero sa mga musyabdihan, mujassima, mahadiran ng derivan. Nawan ito, wa ammal ladhi min jihati syar'i, at yung taksis ay wa ammal adillatul lati yajuzu taksisu biha min jihati syar'i, parang gano'n, no? Wa ammal ladhi min jihati syar'i ay wa ammal adillatul lati yajuzu taksisu biha min jihati syar'i fawujubun. No, fawujub. Ilang ilang bagay o kaya ilang paraan. Una, nutqul kitabi was sunnah. Nutqul kitab was sunnah, alam na natin na ang nutqo, kung ano yung binigkas ng kitab was sunnah. Ibig sabihin na ito yung nas, ito yung rangkang sinabi ng Quran at saka hadis. Nutqul kitab, yung salita ng Quran at salita ng hadis, wa mafhumuhuma, at yung mafhum ng dalawang ito. Mafhumuha, nakasulat dito na kailangan natin itong i-correction ay al-aula, no, mafhumuhuma, at ang mafhum ng Quran at saka ng hadis. Ano yung mafhum? Kapag may mantok, mayroong mafhum, ariyo. Igira may mantok, pag may binigkas, mayroong kahulugan. Ito yung mana nito. Minsan naman, na mayroong mga salita na kapag binigkas na walang kahulugan, anong halimbawa, ibili mo ako ng sili. So yung ibili mo ako ng sili, bili lang. Walang ibang kahulugan. Leo, ikuha mo ako ng mangga, din na ba niyang kahulugan? Leo, hindi ka tulad kapag sinabi na mag-aral ka. Leo, pag mag-aral ka, may kahulugan. Merong tinatawag na mafhum ng muwafaqa, no, at saka merong tinatawag na mafhum mukhalafa. Kaya salita natin. Na merong binigkas na salita ng Quran at saka ng hadis, at ganoon din ang mafhum ng Quran at saka hadis. Wa af'alu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, at yung mga gawain ng Nabi, lahat ito pwede pang taksis. Pwede nilang itaksis yung umo.
Wa iqraruhu, at yung ikrar niya kasi ay pagmin yan siya na kapag mayroong dumating na salita. Yan tanong doon. No, agad-agad ka na bang pupunta sa Nasikh Mansur o kaya sa Tarji? O kailangan mo munang itaksis? Ariyo, itaksis yung umo. Para hindi mo wala yung nas. Kasi meron tayong kaida na malul kalam aula min ihmalihi. No, yung pagtrabahuin natin yung kalam, yung salita, yan gamitin natin yung salita na mas mainam kaysa sa ito, ay ipasantabi na lang natin. Ihmal, yung hindi natin gagamitin mo. Na mas mapya magamit. Ariyo, lahat ng bagay na meron ka na mas maganda na magamit. Ito na ikikidya mo. Ariyo? So yun, pwede magtaksis. Wa iqraruhu, at yung iqrar ng Nabi. Wa ijma'ul ummati, at yung ijma' ng mga ulama. Wal qiyas, at ganun din ang qiyas. Fa'amal kitabu, napatungkol naman sa Quran, kaya juzu taksisul kitabi bihi, na pwede itaksis al-kitabi, yan itaksisu umumil kitab. Taksisu umumil kitab. No, masyado kasi mahaba itong inan yan. Itaksis yung umum na nasa Al-Quran. Sabi niya, taksisul am fil kitab. No, taksisul am fil kitab bil khas alladhi fil kitab. Itaksis yung umum na nasa Quran at ang ipagtataksis na bihi. Gamit yung khas sa kitab. Bihi ay bil kitab. Kumbaga na yung Quran o baba. Na yung Quran ang salita ng umum. Tapos kumuha lang din tayo doon sa Quran ng ipagtataksis natin. Ipagtataksis natin. Kaqaulihi ta'ala, halimbawa ng salita ng Allah. No, wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Wal muhsanat, at yung mga muhsanat. Muhsanat minal ladina utul kitab, at yung mga muhsanat. Ang muhsan, alam naman natin, ito yung mga kabubuti. No, muhsanat, ito yung mga kabubuti sa mga kababaihan. Minal ladina utul kitabi, mula sa mga sila na binigyan ng kitab. Manahlul kitab ay hillul lakum. Muhsanat mubtada, khabar niya mansub, takdir hillul lakum. Halal sa inyo. Yan halal na pakasalan ninyo. Yan yung mga Kristiyan. Halal pa na yan, pangarungan. Pero, merong issue dyan, yung Kristiyan o kaya ahlul kitab na mga sinauna. Yung ngayon mga ito na din. No. So, itong salita na ito, na ginamit ito pang taksis. Ginamit ito pang taksis sa umum na salita. Mamaya darating yung umum na salita. Ginakosay. Itong ayat na ito, khas, na ang tinaksis niya ay yung umum. Khussa bihi, ipinangtaksis bihi biqaulihi ta'ala, itong salita ng Allah wal muhsanat na ito. Tinaksis, qauluhu ta'ala, ang salita ng Allah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Mantok kaya? Mantok nung salita. Nung Quran sabi niya, huwag ninyong pakakasalan ang mga musyrik hanggang sa mag-iman sila sa Allah. Yung mga ahlul kitab, napila na sa mga musyrik. Kaya musyrik, tinawag na musyrik. Kaya ba ang sinasamba nila sa Allah? So, itong musyrikat na ito, no, sabi niya dito sa number 1, na lafdul musyrikat, ang salitang musyrikat, umum yan. Ariyo, kasi isim jamo. Jamo yan, na meron pang alif lam. Ibig sabihin, nagsasaad na kaulugang umum. Ibig sabihin na bawal. Kahit anong kafir yan, hindi mo pwedeng mapangasawa. Kung itong paninindigan natin itong ayat na ito. Kung itong paninindigan natin itong ayat na ito, bapiat daw na kafir na di nga magpangaroon. Yahudi, Christian, Majusi, Hindu, Buddhist, lahat yan hindi mo pwedeng makasalan. Pero ginamit natin ipang-taksis yun sa Quran. No, wal muhsanat, sabi niya, ayun ang ginawang mukhasis. Yun ang ginawang mukhasis.
Yun ang pinagtaksis natin. So, sabi niya, pwede. Yan ba nito? Wa yajuzu taksisu sunnah. Bihi. At pwede rin itaksis ang sunnah, ang hadis. Bihi ay bil Quran. Kumbaga na ang gagamitin natin mukhasis na yung Quran. Tapos, ang gagamitin natin na tawag dito, mukhasis na yung Quran na ang umum na yung hadis. Gitipog minyan siya. Gitipog minyan siya. Kumbaga na yung Quran daw, ay yung hadis daw, salitang umum. Tapos meron tayong nakita sa hadis, ay sa Quran na khas, nagagamitin natin pang taksis. At pwede. Adiyo. Wa minan nasi man qala la yajuzu, at ilan sa mga tao nagsabi hindi daw pwede. Hindi daw pwede. Bakit? Hindi daw pwede. Bakit sa pananaw niya hindi pwede? Ay, lianna sunnata ju'ilat bayanan lil Quran. Dahil ang hadis ay ginawang bayan, ginawang paglilinaw o kaya pagtafsir sa Quran. Paano mo itataksis ang hadis sa Quran? Kung tutusin, dapat nga ang hadis na siya ang magpapaliwanag sa Al-Quran na ngayon na kasi ang taksis na parang pagpapaliwanag yan. Parang pagpapaliwanag. Dumating na naman ngayon na yung hadis na siya yung ipapaliwanag ng Quran. Ayun ang sabi nila. Wad dalilu ala jawazihi, ang dalil natin. Ay wad dalilu na ala jawazihi, ang dalil natin na pwede siya jawazihi ay jawazul taksis. At taksisus sunnah bihi bil kitab na huwa siya na dalil annal kitaba na ang Quran na maktuun bisihati tariqihi. Maktu upama na yakin, umaga na maktu, upama na pati upama na hindi mo na kailangan pang mag-ijtihad. Maktuun, kumbaga na pinuldukan bisihati na sahih tariqil Quran, yung turok ng Quran. Kasi dumating sa atin yung Quran na langon mutawatir. Kaya nga mayroong mga riwayat ng mga hadis na mayroon daw mga salita ng Allah. Kaya nga hindi binilang sa Quran. At ang tawag ko na hadisul Qudsi, kasi kaya tinawag na hadis al-Qudsi dahil sa hindi siya umabot sa mutawatir. Basta daraw sa mutawatir ang riwayat niya na kulya zanni. Katulad ng mga hadisul Qudsi, yung mga hadisul Qudsi na dumating sa atin, yun yung hadisul Qudsi na tinatawag na ghairul mutawatir. Na yun ay hindi yun mutawatir. Kaya yung kanyang kumbaga na yung kanyang pagiging sahih na zanni, hindi pati. Naging nga Quran na pati. Bakit? Kasi dumating sa atin ng mutawatir yan. Ma'lumun min ad-din, ma'lumun min ad-din bid-darura. Kumbaga na wajib na kumbaga na sa pilitan o pa man dapat nating paniwalaan. Kasi nga dumating sa atin ng mutawatir. Sabi niya, wasunnata, samantala ang hadis na ghairu maktu. Hindi maktu. Kung hindi mutawatir. Kasi meron ding hadis na mutawatir. Meron ding hadis na mutawatir. Yung hadis na mutawatir din na yun, hindi rin yun pwedeng hindi paniwalaan. Wajib 100% maniwala tayo. Wasunnata ghairu maktu, at ang sunnah sabi niya ay ghairu maktu. Anong sunnah dito? Sabi niya dito ay idza lam yakun mutawatiran na. Kung hindi daw mutawatir. Pag mutawatir naman, parang Quran. Ang level ng hadis mutawatir ay parang Quran ng level. Laging sa level. Basta mutawatir. Gaano kalakas? Magkasing lakas yan. Magkasing lakas. Ngayon kasi na ang pagkakaintindi lang natin ng Quran kasi na salita ng Allah. Kahit yung hadis na salita ng Rasulullah, galing din yan sa Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lagi-lagi sa libid, hadis mutawatir, Quran, hadis mutawatir at saka ijma. Yung ijma, hadis mutawatir at saka Quran. Pag itinanggi mo itong mga ito, kafir ako kumando. Ang atol sa'yo ay kafir. Bakit? Kasi ayaw mong maniwala eh. Bakit? Ayaw mong paniwalaan yung talagang walang kadudan-dudan. Gitu man ay makto. Paano ka pa magaan?
Kaya nga yung ibang mga ulama natin, na talagang tinitira nila si Ibn Taymiyyah dahil merong mga masala na nagkaroon na ng ijma ang mga ulama pagkatapos na tumaliwas sila. Meron silang sariling pananaw. Aliw, katulad ng pagsabi ng lalaki, tinalak kita ng 3 beses. Na may ijma sa 4 na madhab na pag sinabi yan ng lalaki, automatic ang nangyaring talak 3 beses. So paano makakapagbalikan ng babae at saka lalaki kung mag-asawa? Yung paraan niya sa pikpik. So, ganyan na pikpik. Sige lang natin, pag sinabi mo daw na yung 3 beses, hiwalayan kita 3 beses sa kanya, isa mangyayari isa lang. Bakit? Kasi pananaw niya na isang bigkasan lang naman. Paano mo sasabihin na isang bigkas, dumating na doon na yung ismul adad na laya yaminut ta'wil. No, yung mga bilang-bilang ay hindi nagtataglay ng ta'wil. Paano may ta'wil yung 3? Nasasabihin mong isa, hindi yun magtata'wil. Sabi niya, nagtata'wil ka. Magtata'wil ka, naayon sa lupa. Naayon sa lupa. Kasi pag magtata'wil ka, na ginagamit sa lupa. Kung hindi ginagamit sa lupa, meron bang kang narinig na 3 na ginagamit sa isa? Wala. Kahit sa salita ng Tagalog, wala. Bakit? Kasi asma'ul adad, nalaya, tamilog ta'wil. Yung mga isim adad na hindi yan nagtataglay ng ta'wil. So, hindi pwede ta'wil. Yaman ito, ikaw pa kayo ba'y ta'wil? Kasi nga, mga bilang, paano mo itata'wil? Bili ka ng 2. Dalawang mangga halimbawa. Paano mo pa sasabihin na may iba pang kahulugan doon? Ihtimal na ganito. Hindi na ito ka ihtimal. Ngayon, na gano'n din ang salitang 3. Yung pag yung mga mga dalil na maktubihan, ayun na hindi na yun pwede. Tinatawag na hindi na yun pwede. Itakwil ba? Sino man ang magtakwil ng Quran? Bakit? Sa madaling salita ng hadis na mutawatir at ijma kafir ang Ngayon, bakit? Kaya mo maniwala. Kaya mo maniwala. Katulad ng mga malaikat, hindi ka maniniwala na may mga lilikhang Allah ng mga malaikat? Kafir ka. Kullun amana billah. Saan ang galing? Hadis mutawatir. Bagamat mutawatir, Quran yun. Yung hadis mutawatir at saka Quran lagi. Pero ang pinutukoy niya dito na makto o gayro maktuin. Kasi kung pwede nga yung hadis ahad, kumbaga na yung zonni, na pwede niyang itaksis yung Quran, na yun pa kaya yung Quran na hindi niya pwede itaksis yung hadis. Wasunnata ghayra maqtu'in fi tariqiha. Wa idza jasa taksisul kitab bihi, na kung pwede itaksis, ay fa idza jaza taksisu umumil kitab, kung pwede itaksis yung umum ng Al-Quran, bihi ay bil madhkur min al-hadis, sa nabanggit na sunnah, bil madhkur min as-sunnah, doon sa nabanggit na hadis sa diktan. Na pataksisu sunnati bihi awla, na itaksis yung hadis bihi na gamit siya na Al-Quran, na awla, mas mainam, mas malakas. Yawan ito. So, pwede kayang ipagtaksis, kumbaga na yung umum na salita, yung lahat ng hadis, nababawasan ng salita sa Quran. Halimbawa, sabihin sa hadis 10. Sabi sa Quran, maliban sa 3. Ariyo, 7 na lang. Itipod mo niya, pwede ipagtaksis. Waslan pa ang masunnatu kaya juzu taksisul kitabi biha. Patungkol naman sa hadis na pwede ipagtaksis biha. Gamit siya ng hadis. Kumbaga na yung Quran na umum, na yung hadis na naman na khas, pwede ipagtaksis. So, muli ang mukhasis siya. Napag-alaman na natin yung kumbaga na halimbawa, kumbaga na kahulugang halimbawa ng khas ay yung pabawasan niya. Itong Quran na umum. Wadhalika kaqawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Katulad ng sabi salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithu al-qatil, hindi pwedeng tumanggap ng pamana ang tumatay.
Ano nasabi ito? No. Halimbawa, yung anak pinatay niya yung magulang niya. No. Na yung anak na maraming pera, ay yung magulang na maraming pera. Na di ba, pag mayroong iniwanan yung magulang na mapupunta doon sa mga warasa, yung mga tagapagmana. Pero dahil sa pagpatay ng anak sa magulang, yung anak na haram na tumanggap ng pamana mula sa magulang. Ano to? Kasi pinatay. La yarithu al-qatil. Na itong hadis na ito, na kung tutusin na mas maliit ang sakop ng salita na ito kaysa doon sa salita ng Allah, khussa bihi, tinaksis bihi biqawlihi sallallahu alaihi wasallam, qawluhu azza wa jalla, ang salita ng Allah. Yusikumullahu fi awladikum. Ipinapayo sa inyo ng Allah ang mga anak ninyo. Sa paparain, pag binanggit ang aulad na parehas kong babae o kaya lalaki na anak. Aulad yun. Parehas kong babae o kaya lalaki na anak. Pero itong aulad-aulad kung sa lupa na panglalaki lang ito, na kaya lang namin babit taklib at itan. Pasok dito yung babae. Lidzakari mithlu hazzil unsayayn. Sabi doon, no? Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn. No? Ipinapayo sa inyo ng Allah. Sa mga anak ninyo na ang para sa isang lalaki ay katumbas ng para sa dalawang babae. Yani, yung matatanggap ng dalawang babae ay sapat lang yun na matanggap ng isang lalaki. Yun ang kumbaga na paghahati. Na yung salita na yun na umum. Kasi may anak na pumatay, may anak na hindi pumatay. Hindi, umum ito. Umum yun, no? So, ginamit natin yung hadis na kung anak yan na pumatay, hindi tatanggap ng pamana. No, kaya nga yun doon sa Rahbiyan, sabi niya, no, yung pagbabawal, no, qatlun wa ridqun wa ikhtilafu dini fafham maqalifah nasabit dini. Kumbaga na asbab yung pipigil, di mapipigilan, sabi niya yung pagpamana dahil lang sa asbab ng pagpatay. Wa yamna'u syakhsa min al-mirathi wahidatun min ilalin thalathi ridqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham maqalifah nasabit dini. Hariw. So yung pumatay, kung anak ka na may topak, pinatay mo yung magulang kasi nagmamadali kang magmana ng mga kayamanan, hindi ka rin tatanggap ng pamana. Bakit? Ipumatay ka. Na kung wala itong hadis na ito, yung Quran na gagamitin natin yung pagkaugam ng Quran. So parehas yung anak na pinatay niya yung magulang niya o hindi niya pinatay yung magulang niya, katanggap pa rin ng pamana. Yan ito. Kaya lang na mayroong dumating na hadis, kailangan ipinubad ka hadis yan. Hariyo. Samantala sinasabi natin na yung hadis ay bayanan ng Quran. Dumating upang ipaliwanag niya yung laman ng Quran. Dumating, tinapsir niya talaga. Tafsir sa Quran itong hadis na pwede. Na itong hadis na ito, ano ito? Mutawatir ito, hindi ito mutawatir. Hadis ahad na yan. Kaya lang naayas. Ang sanad niya ay sanad. Yawan nito. Wa qala ba'dul mutakallimina la yajuzu takhsisul kitabi. Hindi pwede itaksis ang Quran bi khabaril wahid, sa hadis na wahid, sa hadis na iisa. Yun ang pananaw niya. Bakit? Ay li'an al-khabar. Ito sa number 1 sa gilid lang. Sabi niya ay li'an al-khabar al-wahid, dahil yung hadis na wahid, hadis ahad. Ito yung hadis na hindi lumugma sa kahulugan ng hadis mutawatir na zanni yun. Zanni. Pamana mujtahad fihi. May ijtihad. Kailangan mag-ijtihad doon sa hadis na yun. Kaya nga merong nagsasabi na yung hadis na ito daif, pero ikaw na nakikinig o kaya ikaw na kinuha mo yung hadis na wag mo kumbaga na wag mong didesisyonan na yung mismong salita na napapalog doon sa hadis daif na daif. Ayat niya pagwiron sa hadis at daif na dahil doon sa tarik niya, dahil doon sa sanad niya, nabagyong na salita. Ayun. Nabagyong na salita. So kaya mapapaniwalaan ba natin yung hadis? Mapapaniwalaan natin na hadis. Kaya lang, hadis na hindi pwedeng ipanghukom. Bakit hindi pwedeng ipanghukom? Kasi nga siya ang sanad niya. Ganun din yung hadis na sahih.
Ano yun? Yung salita na yun na hindi mo pwedeng panindigan na yung salita na yun nagidod ni sahih. Bagamat ang paninindigan natin ay doon sa ilmul diraya ng hadis, paninindigan natin na itong hadis na naging sahih dahil doon sa kanyang sanad. Negative ito sa zanni. Bakit? Kasi kailangan mag-ijtihad na, kailangan magsaliksik. Hindi katulad ng mutawatir na din kailangan. Pag once narinig mo na ang nagriwayat ng mga sahaba, halimbawa hadis ng innamal a'malu binniyat. Halimbawa lang ito, pero yung hadis innamal a'malu binniyat na mutawatir. Innamal a'malu binniyat, halimbawa, mag-ibig katawan tanong. Ariyo, halimbawa mutawatir. Ang nagriwayat ng mga sahaba na 20 na mga sahaba. Tatanggi ka pa. Maria, tatanggi ka pa, hindi ka na pwedeng kumakas. Lagi, di mana kabar mutawatir. Wal kitab, sabi niya na pati, ang Quran naman ay pati, ay maktuon bisihati. Pati yung wakala Isa ibn Aban, sabi ni Isa ibn Aban, isa sa mga ulama ng Hanafihan. In dakhalahu taksis, nakatulog na yung mga Hanafi. Kung pasukan siya, siya na al-kitab, al-Quran, at taksiso ng taksis. Bidalilin ng dalil ay minal Quran. Kung pasukan siya ng pasukan yung Quran ng taksis. Bidalilin na may dalil. Kumbaga na yung taksis na ginamit natin na hadis ahad ay meron siyang dalil sa Quran na jaza, sabi niya. Jaza taksiso, pwede itaksis siya na al-kitab bi khabaril wahidi ng khabar ahad. Wa illam yadkhulu taksis, na kung hindi pasukin siya na Quran at taksiso ng mukhasis sa Quran na lam yajuz, hindi pwede. Ibig sabihin na parang ang sinasabi ng mga Hanafi, nakakategi. Kaya minsan na makikita mo na parang yung mga Hanafi na parang itinapon nila yung hadis minsan. Nabera nililibot kasi ito yung usul nila. Ang usul nila, itong hadis na ito gagamitin natin pang taksis doon sa Quran. Halimbawa yung la yarisu al-qatilu. Hadis ito, pero dapat na merong syahid, merong saksi sa Quran. Bago pwede gamitin. Kumbaga na parang sabihin natin na yung hadis upama na parang ano lang upama, parang tulong lang upama. Parang tulong lang upama. Pang-suporta lang upama yung hadis. So, pwedeng ipang-taksis ang hadis, sabi ng mga Hanafi, kung merong pang-mukhasis sa Quran. Kaya nga sabi, wa illam yadkhulu taksis, kung walang galing sa Quran na mukhasis, lam yajuz, hindi pwede. Ay taksisuhu bil hadis, bi khabari wahid. Hindi pwede. Wad dalilu ala jawazi dhalika. At ang dalil natin ala jawazi dhalika sa pwede ang nabanggit ay taksisul kitab bi khabaril wahid. Na annahuma, nakatotohanan silang dalawa, yani al-kitab wal khabar, yung Quran at saka hadis, na dalil yung dalawa. Dalil. Kumbaga, pag walang dumating sa Quran na ang ginagamit natin pang dalil na hadis. Ano yun? Kaya lang ngayon na dumating yung Quran sa atin na masyadong malawak ang kahulugan. Na kung walang dumating na hadis na magpapaliwanag doon sa kahulugan ng Quran, ay amal natin yun na sa Quran. Ano yun? Ganito pa kayo pang itaplak. Kumbaga na hindi pwedeng hindi mo i-amal. Kaya lang, na mayroong dumating na mukhasis sa hadis. So dahil mayroong dumating na mukhasis sa hadis, na nagsasaad na pwede niyang itaksis yung Quran. Bakit? Kasi nga ang dalawang dalil, lagi doon na nadalil. Ahaduhuma, yung isa sa dalawang ito, ahaduhuma ahadud dalilain na khasun khas wal akharu amun, at yung isa umum. Nakagyan, kapag dumating yung am at saka khas, nakuddima al khas, pauunahin natin yung khusus. Pauunahin natin yung khusus. Kagyan, faidah. Kapag dumating yung khusus, napaunahin natin yung khusus. Nang sa ganun na hindi may takwil ang lahat ng salita. Kagigyan nga yung khusus na magbabawas lang naman.
Ariyo. Ha? Babawasan lang nyo. Hindi naman totally, hindi katulad ng nasikh at saka mansuk. Sa lakaw mansuk, nasikh at saka mansuk. Darating din tayo sa nasikh mansuk. Ang nasikh mansuk na totally wipe out bang. Burahin mo yan. Binura niya lahat. Ariyo. Halimbawa po ito lang sulat na binura. Ito, nasikh. Nasikh mansuk. Ariyo. Pero kung ito'y puno ng sulat, tapos na kinunting ko lang dito sa gilid. Ang ito, bituan sa taxis. Yan ko nito. Kaya masabi niya, no, ahaduhuma khas wal akhar abqa qudiya bil khas minhuma, na ipinang, no, na kumbaga na dinesisyonan bil khas, ang khas minhuma min ad-dalilain ala doon sa kumbaga na laban sa so nagtaksis. No. Sabi niya dito sa number 1, sabi niya, number 1 ay li'anna fihi, no, li'anna fihi ay li'anna fit taksis na imalan lid-dalilay. Dahil napapaloob sa taksis yung imal, nabanan amalan na imalan. Merong pagpapatrabaho lid-dalilay sa dalawang dalil. Kadipang ka pa kayo mga lubad suwadis. Sabi ng mga anak, hindi pwede pang taksis, anak lubad ka suwadis. Tunay ang awadis. Kung hindi ka gagamit ng kumbaga na plus minus. Ayan? Plus minus. Halimbawa ng plus minus, na malaki yung plastic mo na isa. Nakalala. Ang laki. Oh, meron ka pang mga ibang mga plastic na pag nagbibiyahe ka, na pag gano'n na may malaki kang plastic na kasya naman yung iba, isuksok mo na doon. Ha? Ipasok mo na kasi kung hindi mo ipasok, maraming kamay. Nasa airport, yan nga doon sa mga gawin. Eh pag kayo magbibiyahe sa ibang bansa na, kailangan na huwag kang masyadong iniba mo yung bag mo ng kwan, iniba lagi dito, kaya pasang ang oras. Ngayon, si Ustad Molvin, pinakaayaw ko yung pagbibiyahe na gano'n. Pinakaayaw ko yung pagbibiyahe. Ano po na shoulder bag, ano po na, ano hindi tayo dito? Belt bag, mayado daw. Ano po na bulsa. Anong muna na gano'n? Ang ginawa ko na din, yung pantalon ko na, pinuno ko na ng bulsa. Lahat ng mga importante, didikit-dikit. Penda ka, sunod. Kamalaw ka na minal kitab. Parehas kung kana ang kalagayan nilang dalawa na dalil na minal kitab galing sa Quran. Ariyo, galing sa Quran. Pamanatigan na ng magdalil. Wallahu. Wad dalilu ala man farra.